Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Lucas Kapitulo 15. Nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maninigil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Pariseo ay gayon din. Ang mga eskriba ay nangagugulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng tao ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di na nagkakailangang magsipagsisi. O aling babae na may 10 putol na pilak na kung mawalan siya ng 1 putol, ay hindi baga magpapaningas ng 1 ilawan at wawalisan ang bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya? At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kaniyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang 1 putol na nawala sa akin. Gayon din sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. At sinabi niya, may 1 tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan na uukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kaniyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya, at naglakbay sa isang malayong lupain, at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain niyaon, at siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain niyaon, at sinugod niya siya sa kaniyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kaniyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat nang siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawa na siya ng kanyang ama, at nagdalang habag, at tumakbo, at niyakap siya sa leeg, at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya,
Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ditong madali ang pinakamabuting balaban at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang buya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mga katuwa, sapagkat patay na ang anak mong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan, at sila'y nakagpasimulang magkatuwa. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin, at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo, at pinatay ng iyong ama ang pinatabang buya, dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Datapwat nagalit siya, at ayaw pumasok, at lumabas ang kanyang ama, at siya'y namanhik sa kanya. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran, at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos, at gayumay hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipakipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang buya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin, at iyo ang lahat ng akin. Datapwat karapat-dapat magkatuwa at magagsaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan.